So mga kapatid, pupunta na tayo sa ating morning revival preview. At ito yung pagpapatuloy ng ating topic para sa linggong ito. So ang topic natin ngayon ay life and building. At ang schedule natin ay week 3, day 3 or Wednesday. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Unang verse is Ephesians 2:21. In whom all the building being fitted together is growing into a holy temple in the Lord. So dito may dalawang term na binanggit. So una, binanggit niya building siya. Usually pag sinabi natin building, parang ordinaryong bagay lang to. Pero ang emphasis ng word ng building ay builded. Ibig sabihin tinatayo. Gusali sa Tagalog, gusali sa Tagalog building. Okay. Pero ang building ay may kinalaman sa pagtatayo. Kung walang pagtatayo, walang building. Tapos sabi niya, itong building na ito ay lumalago tungo sa isang banal na templo. No? Nagiging banal na templo siya sa pamamagitan ng paglago. Kanina building, ngayon naman ay templo. Pag ginamit naman natin yung term na temple, madalas ito ay tumutukoy sa pinananahanang lugar ng Diyos. Maski sa Old Testament, pag binanggit mong temple, alam na alam yan na yan yung pinananahanang lugar ng Diyos. Subalit dito, ang binibigyan diin natin ay ang bagong tipan. Ano yung templo niya sa bagong tipan? Siyempre, walang iba kundi ang Ecclesia. So, ang Ecclesia ay isang gusali na lumalago tungo sa isang banal na templo sa Panginoon. Pag sinabi mong lumalago, ibig sabihin buhay siya. Yung mga bagay na walang buhay, hindi siya lalago. Kung physical na building ito, physical na templo, hindi siya lalago. At sapagkat sinabi niya na lumalago, ibig sabihin ito ay isang buhay na entidad. Buhay siya. May buhay siya. Kaya lumalago siya. Tapos yung susunod na verse natin ay Proverb 4:23. Keep your heart with all vigilance, for from it are the issues of life. So tingnan natin kung ano ang relation nito dito sa topic natin. Amen. So magbabasa na ako, sabi niya, since the building is living, it is growing. It grows into a holy temple. The actual building of the church as the house of God is by the believers grows in life. Amen. So yung paglago ng templo ay tumutukoy sa paglago ng mga believer. Yun. Yung mga believer, kung hindi sila lalago, yung templo, hindi siya lalago. Bakit? Sapagkat yung templo, yun yung mga believer. Kaya meron dalawang aspect ng temple eh. Yung isa pang individual. Hindi ba sabi ni Paul sa 1 Corinthians 3, hindi nyo ba alam? Kayo ang templo ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Pwede natin sabihin, individual ito. Ako ay isang templo sapagkat meron akong Espiritu ng Diyos. So, templo ako ng banal na Espiritu. Pero sama-sama yung mga believer, ito yung Ecclesia na siyang katawan ni Kristo na kailangan lumago corporately. At ang paglago dito ay ang paglago ng Diyos sa loob natin. Kailangan niyang lumaganap. Kasi pag sinabi mong paglago, ito yung paglaki ng sukat o pagdami ng elemento. Yan ay paglago. Yung Kristo o Diyos na naihasik sa atin, kailangan niya lumago. Siyempre sinasabi ko nga yung Diyos sa labas natin, hindi naman niya kailangan lumago kasi perfect na siya. Yung Diyos sa labas natin, hindi na siya kailangan lumago.
Pero yung Diyos na naihasik sa loob natin, sinasabi natin, ay katulad ng binhi na kailangan lumago. Siya ay kailangan mag-develop. Lumaki ang sukat niya. Ang kanyang elemento, dumami. No? At kailangan niya ng pagpapalaganap sa loob natin. Lalo na sa ating panloob na tao. Nandiyan yung buhay kaluluwa. Kailangan lumago siya. Ito ay binubuo ng kaisipan, damdamin at pagpapasya. Kailangan mapalaganapan siya. At kuminsan hanggang sa ating physical na katawan, umaabot yung paglago. At ito ay nagbubunga ng kapuspusan ng Diyos. At kahayagan ng Diyos. At kaluwalhatian ng Diyos. Kung walang paglago, walang ganyan. Siya na nanatiling nakatago sa iyo. Hindi nga alam ng tao na Kristiyano ka. Walang kahayagan kasi. So pag walang paglago, walang madadamang Diyos sa atin. Walang nakahayag. Walang kaluwalhatian. Walang salita. Walang ugaling Diyos. Kasi walang paglago. So importante yan. Many people have difficulty in their spiritual life after they are saved because they do not know the pathway of life and they do not take Christ as their life. O ito. Sabi niya, marami mga believer, nahihirapan silang maging Kristiyano. Ano ba maging Kristiyano? Sasabihin mo ba, Kristiyano ako? O magsusuot ka ng mga printed t-shirt? I am a Christian. Yan ba? So, hindi yan. Ang pagiging Kristiyano ay may kinalaman sa buhay. At dahil ito ay may kinalaman sa buhay, malaki ang kinalaman nito sa pamumuhay ng isang tao. Ang problema, sabi niya, hindi nila binibigyang pansin ang buhay. At hindi nila pinapahalagahan si Kristo na buhay nila. Tandaan natin, sabi ng Biblia, saan? Sa Colossians 3, sabi niya, Christ, who is our life? Biblia ay nagsabi niyan, si Kristo na ating buhay. So, si Kristo ay naging buhay natin. No, buhay natin. At madali maintindihan yan. Katulad tayong tao. Meron tayong buhay ng tao. So, yan yung buhay natin. Pero si Kristo, pumasok sa atin, meron na idagdag na buhay tungo sa loob natin, walang iba kundi si Kristo. At bilang mga believer na may buhay ni Kristo, dapat may focus ka dito sa buhay na to. Meron kang pagtuon at pagpapahalaga na si Kristo ay buhay natin. Yan. Pag hindi ganyan, magkakaproblema ka bilang isang believer. Importante na alam natin ang daan ng buhay. Pathway of life. Amen. Una, dahil may buhay tayo, kailangan itong buhay na ito, lumalago. Lumalago siya. At ang paglago ay nagagaling sa tustos, siyempre. Kung walang tustos ng buhay, walang paglago. Kaya importante na nag-ahabol ka sa salita. Kinakaugnay mong Panginoon. Nagpupulong. Kasalamuha sa mga kapatid. At sama-samang nagtatayo. At tinatahak natin lahat ng mga activity na may kinalaman kay Kristo. Upang magkaroon tayo ng paglagos ng buhay. Pangalawa, dapat itong buhay na ito, ibinubuhay mo siya. Nang ibig sabihin, nagiging pamumuhay natin itong buhay na ito. Katulad ng sinabi ni Pablo sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ. Kung tutusin, ang buong pamumuhay niya
ay hindi na pamumuhay ng tao. Bilang tao, meron tayong buhay ng tao. At maraming tao, nakafocus lang sa pamumuhay ng tao. Bilang tao, ano yung mga kailangan niya? Kailangan niya ng pagkain. Kailangan niya ng aliw. Kailangan niya ng partner, may asawa, may pamilya. Ano pa? Kailangan niya ng mga marami pang material na bagay. Kailangan niyang mag-aral. Kailangan niya magkaroon ng mga kaibigan. Ang daming bagay na may kinalaman sa buhay ng tao. At maraming Kristiyano, diyan lang sila nakafocus. Diyan. Hindi nila pinakahalagahan na mayroong isang buhay na nadala sa kanila. Yan ay walang iba, kundi si Kristo na kailangan lumago, mapalaganap, maibuhay, maging pamumuhay. Kung tutusin, bilang believer, dapat hindi na tayo mabuhay sa buhay ng tao. Hindi natin kailangan ipamuhay yung buhay ng tao, kundi dapat ipamuhay natin yung buhay ni Kristo sa pamamagitan ng ating buhay ng tao. Malalim yan. Yan yung term na sinasabi. God-man living. Yung Diyos, ipinamumuhay siya sa buhay ng tao. Kasi kung wala rin yung buhay ng tao, hindi rin maipapamuhay yung buhay ng Diyos. Kailangan mo yan. Paano ba natin ilalarawan yan? Yung buhay ng tao, para siyang sisidlan. Para siyang sisidlan. Palagi yung magandang halimbawang ginagamit natin, yung guantes. yung guantes kasi ay hugis kamay. Yung guantes lang mismo, hindi siya pwedeng gumalaw. Kailangan yung kamay pumasok doon sa loob ng guantes para yung guantes ay makagalaw. At pag gumagalaw na siya, sasabihin mo, sinong gumagalaw? Yung guantes ba? Hindi. Yung kamay sa loob ng guantes. Ang ibig sabihin, ang pamumuhay ng guantes, yung kamay na nasa loob. Pero kung wala yung guantes, walang kahayagan yung kamay. Ganon. Kaya kailangan itong buhay na ito ay tahakin natin bilang daan ng buhay. Amen. Lumago siya at ipamuhay natin siya. So yun yung feeling ko doon sa part na yun na sinasabing maraming mga Kristiyano na hindi tumatahak sa daan ng buhay at hindi kinukuha si Kristo bilang buhay nila. So, pupunta na ako sa today's reading. Sabi rito, a smooth stone does not have any sharp edges or protrusions. Some people are born in this way. They never offend their siblings and parents at home. And they never offend their co-workers and superiors at work. Regardless of how much people treat them, they are always smooth and even. When such a person is saved, he becomes a smooth Christian in the church. Many brothers and sisters praise him, saying, "This person is truly spiritual. He never argues at home or causes trouble outside. We see him doing many things, but he never gives his opinion. He is truly spiritual and full of life." Okay ba to? So ito yung sabi niya. May mga tao na by birth to, sa kapanganakan, ay mahinahon, smooth. Napaka lowly. Lowly, ang ibig sabihin mapagkumbaba, and meek yung person niya. Kung tawagin siya ay smooth stone, makinis na bato, hindi nakakasugat. Kasi yung bato, pag matalim niya, nakakasugat eh. Naalala ko kahapon, nasugat ako ng bato.
Pagdaan ko, may isang batong nakapatong doon sa isang bato, nakalawit ng paa ko, tumama sa paa ko. Kasugat yung dalawang paa ko. Ang talim. Grabe, ang talim. Pero itong batong sinasabi natin, smooth. Sayang, yung bato sanang natalisod ko, smooth. Hindi sana ako nasugat. May mga taong ganito, so mga kapatid. Dahil yung karakter niya, wala kang masabi. Hindi niya nakakaaway yung mga kapatid niya sa pamilya. Napakaano niya. Wala kang masabi. Napaka-amo, kumbaga sa bato, napakakinis. Pati parents niya, talagang, napakaganda ng pakikisama niya. So, by birth yan. Tapos pinanganak siya, na ganyan na, meron akong nakita. Tapos pati sa trabaho, wala siya nakakaaway. Gusto siya ng mga kapaligiran. Ayos na tao na ito. Hindi mainit ang ulo, mahinahon, napakahusay makisama, sumusunod sa gusto ng tao, hindi nagpupumilit ng kung ano yung gusto niya, wala siyang opinion, kung anong gusto mo, suportahan kita. Tapos naligtas itong taong ito. Di ganyan kaganda yung kanyang karakter. Tapos naligtas pa siya. Nung maligtas siya ay naging smooth na bato. Walang problema yung church sa kanya. Kung ano sinasabi ng mga kapatid, amen, susunod siya. Gawin mo to, brother, amen. O linisin mo yung CR, amen. Napakaamo, napakagaling, ang ganda. Kaya dahil dyan, ang dami nagsasabi, napaka-spiritual nitong kapatid na to. Napakainam, nagkaroon tayo ng kapatid dito sa church na ganito. Ang tanong, totoo nga bang spiritual siya? O ito, pakinggan nyo yung paliwanag. So akala ng tao, spiritual siya at puno ng buhay. Pero ito, sabi niya, we need to realize that this actually hypocrisy. Hypocrisy lang pala yan. Kasi ang ibig sabihin ng hypocrisy, mga bagay na paimbabaw, hindi naman talaga totoo. At hindi mga bagay na genuine. Yun ang ibig sabihin ng hypocrisy. Hindi man niya ini-aarte ito dahil ito ay natural niya, naging hypocrisy siya. Hypocrisy. O, hindi ko naman sinabing mas maganda yung magagaspang, yung mga pasaway. Wala naman tayong sinasabing ganyan. Ang pinag-uusapan natin, yung ganitong klaseng tao na marami may gusto, pinupuri, iniisip spiritual, iniisip full of life. Pero dahil natural lahat ng bagay sa kanya, by birth yun, yung talent niya by birth, sinasabi na siya ay hypocrisy. Hypocrite. Hipokrito. Pakinggan nyo. Okay, so if his behavior were truly spiritual, then it would mean that he was spiritual even before he was saved. Oh. So bago siya na-save, ganun na siya eh. Ganun na siya. Nung ma-save siya, ganun pa rin siya. E di ang ibig mong sabihin, pag sinabi mong spiritual siya ngayon, bago pa siya na-save, spiritual na siya. Pwede ba yun? Imposible. Kasi bago siya na-save, wala naman siyang buhay ng Panginoon. At nung na-save siya, wala naman nagbago sa kanyang ugali, pero may naidagdag sa kanya. Pero nabubuhay siya ng ganyan at iniisip ng marami, spiritual siya at full of life. Pero sa totoo, hypocrisy yung kanyang pagpapakita. Ito.
Okay, so sabi niya ulit, if his behavior were truly spiritual, then it would mean that he was spiritual even before he was saved. This is impossible. Tama naman. Walang spiritual na tao na hindi pa na-save. Amen. Okay. A person's spirituality is not determined by outward appearance, but by how he takes but how he takes care of Christ. Life is God Himself. Life is Christ, and life is the Holy Spirit. Anything that is not of God, Christ, or the Holy Spirit is not life. Hence, regardless of how much a person can meet and even go beyond the standard of morality, this is still not necessarily life. Amen. So, ang sinasabi rito, ang buhay ay ang Diyos. Ang buhay ay ang Diyos. Si Kristo ay buhay. Ang Espiritu ay buhay. Ano mang bagay na hindi ang Diyos, hindi si Kristo, hindi ang Espiritu, yan ay hindi buhay. Maging ang isang tao, kaano mo kaganda ng kanyang character, pagkatao, pag-uugali, maski na lumalampas pa siya sa standard ng morality. Kung hindi si Kristo yan, yan ay hindi buhay. Ano yan? Yan ay hypocrisy. Kailangan maintindihan natin yung ganito. Kasi tayong mga tao, madali tayong humanga sa mga tao may mga kagalingan. Minsan nga naisip ko din may nakikita ako sa mundo, ang gagaling, ang daming asset. Pag pinagsalita mo, wow, ang galing magsalita. Talagang pag pinakinggan mo, hindi believer yan Pag pinakinggan mo siya, talagang mapapahanga ka, mapapawaw ka. Hindi ka magsawang pakinggan, hindi ka antukin pinapakinggan mo siya. Hindi siya katulad minsan ng ibang speaker, konting speak lang na grogi na yung tao. Pero ito ang gagaling. Kaya iniisip ko, pag itong taong ito nadala sa church life, napakalaking ano yan, napakalaking blessing. Sabi ko, sayang kung hindi madala sa church life to. Pero mali tayo mga kapatid. Lahat ng galing ng tao, pag wala ang buhay at hindi buhay, yung mga bagay na yan ay walang value sa mata ng Diyos. Tangi lang ang mga bagay na may buhay ang merong bigat, may halaga sa mata ng Diyos. Yan ang sinasabi sa atin. Kaya huwag tayo maakit sa mga bagay na walang buhay. At maging ang mga kagalingan ng mga tao, maski na believers, kung hindi buhay yan, walang kabuluhan. Buhay lang ang may kabuluhan. Si Kristo na naging buhay natin, na ihahayag natin, yan, may kabuluhan yan. Pero kung si Kristo, buhay natin, hindi mo siya hinahayag, walang kabuluhan ng pamumuhay mo. Diba? Amen. So ito. Christ operates and moves in us in order to make us clear about His will and requirements for us and about His leading and dealing with us. However, if we do not obey but go against the feeling within, not accepting His leading or paying the price, this unwillingness and opposition are rebellion. Amen. Itong buhay na ito na hinasik sa atin, active ito. Hindi siya passive, active siya. Kaya nga, dinidefine siya as anointing Ang ibig sabihin ng anointing, gumagalaw. Yung kanyang pagpapahid ay ang kanyang paggalaw. Kaya ang isang tao na may buhay ni Kristo, dapat bigyan niya ng pansin yung damdamin ng paggalaw ng Panginoon sa loob niya. Kung hindi niya bibigyan ng pansin yon, hindi niya malalaman kung ano ang will ng Diyos, ano yung mga requirement niya, ano yung gusto niyang gawin mo.
At kung sakali namang nadama mo siya at naging clear ka, pero hindi mo naman siya sinusunod, hindi ka nagpapaubaya, hindi ka nagpapasakop sa mga damdamin na binibigay sa iyo ng Diyos, sapagkat iniisip mo na mas magaling ka, mas maganda yung gusto mong gawin kaysa sa damdamin mo. Kapag ganyan, ikaw ay rebelde sa Diyos. Rebelde. Alam niyo kasi, hindi natin dapat ikumpara yung ating pamamaraan sa pamamaraan ng Diyos. Sa gusto niya at sa gusto natin. At hindi mo rin pwedeng kilatisin kung anong mabuti at masama. Dapat meron tayong pagkilatis sa damdamin na binibigay sa atin ng Diyos. Ito ay ang galing sa Espiritu. Na dapat mula diyan, tayo ay nakakagalaw, tayo ay sumusunod, tayo ay nagpapasailalim. Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Huwag tayo mabuhay sa mga natural na bagay. Kaya, importante itong punto na to. Kaya sabi niya, kailangan kilala mo ang daan ng buhay. At pinapahalagahan mo si Kristo na buhay mo. Amen. We may be very active and zealous in doing such things as visiting people, visiting gospel friends, and fellowshipping with the brothers and sisters, but still may imprison the living Christ within us by ignoring Him. Thus, we are actually disobeying the living Christ in us. He wants us to do things in a certain way, but we refuse to follow His way. Our unwillingness to do things according to His will is clearly rebellion. Amen. Kumisan, wag nating tignan ang mga bagay kung ano ang ginagawa mo. Sa maaaring ikaw ay masipag sa mga tila baga mga spiritual na gawain. Nagpipreach ka ng gospel, nagbibisita ka ng mga kaibigan para sa Panginoon. Ano pa? Nagbibisita ka ng mga kapatid. O nabalitaan mo, merong may sakit, pupuntahan mo agad. So may mga kapatid na kailangan bisitahin, bibisitahin mo agad. Yung mga ganyan, hindi naman masama yan. Pero sa paraan ng ating paggawa ng mga bagay na ito, dapat nandiyan pa rin yung tinatawag nating obedience sa Panginoon. Malinaw ka na lahat ng ginagawa mo ay leading ng Panginoon. Gusto ng Panginoon. At tayo ay hindi gumagawa sa labas ng damdamin na binibigay sa atin ng Panginoon. Sapagkat kung isasantabi natin ang damdamin ng Panginoon, ang kanyang pangunguna, at gagawa tayo sa sarili nating pamamaraan, ito ay prinsipyo ng rebellion. So, anong kabuluhan ng isang tao na naglilingkod sa Panginoon? Oo, nagpipreach ang gospel. Minsan may mga bunga pa. At minsan nagpapakita talaga, ang daming ginagawa. Pero wala naman sa leading ng Panginoon. Nang ibig sabihin, gumagawa ka sa prinsipyo ng rebellion. Habang gumagawa ka, ano ka? Lugod na lugod ka, ito mga bunga ko. Pero si Satanas nakatawa at nakaturo. Rebelde na tao. Hindi gumagawa sa prinsipyo ng buhay. Brother Danny, posible ba yan? Oo, posible yan. Bakit? Paramihan ba? Hindi ba ang mga ibang relihiyon, napakadami nila kaysa sa atin? Hindi lang relihiyon, pati yung mga hindi totoong believer, dumadami rin. May panahon, sabi nila, yung mga satanismo, dumami din. Di ba? Yung mga sumasamba sa mga kung saan-saan, mga anong bagay, dumadami rin. Ang dami rin nila. Ngayon, sasabihin mo, paramihan, hindi. Lahat ng bagay ay
Buhay ba yan o hindi buhay? Diyos ba ang nag-lead sa'yo? Si Kristo ba ay gumawa sa'yo at sinunod mo? Ang Espiritu ba may pangunguna sa'yo? Yan ay mahalaga. Yan ang pinakamahalaga sa aspekto ng ating paggalaw, pamumuhay bilang isang believer. Dapat wag mong i-ignore. At kung wala yung damdamin na yan, pwede ko sabihin, wag ka na lang gumalaw. Kailangan buhayin mo siya. Kailangan gawin mo siyang aktibo. Kailangan meron kang pagtatanong, pagsiguro na lahat ng ginagawa mo ay mula sa buhay. Baka matulad tayo sa sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sa araw na yaon, marami ang magsasabi na ako ay nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng may sakit, gumawa ng kung ano-ano. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kayong mga manggagawa ng katiwalian. Sabi ng Panginoon, magsialis kayo. Di ba? Di ba? Nagpalayas ng demonyo, gumawa ng mga miracle, mga kung ano-ano. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Sapagkat hindi nila ginagawa yung will ng Diyos. Ano yung will ng Diyos? Ito yung damdamin na binibigay sa'yo galing sa Panginoon. Na kailangan gawin mo, sundin mo, ipamuhay mo. Kaya matuto tayo. Amen. Amen. Kaysa na ako. O sabi niya, many brothers and sisters truly love the Lord, are zealous for the Lord, and are very godly. Nevertheless, their greatest problem is the strength and greatness of their capabilities and abilities. Consequently, Christ has no ground or way in them. Sabi rito, ang problema nila, okay, ay napakalakas ng kanilang kapabilidad at abilidad. Kapabilidad at abilidad. Amen. At anong nangyari? Walang daan si Kristo para gumawa sa kanila. Amen. Ito. They even think that their capabilities and talent are good and useful things to the church. They think that they need such things in order to serve God. They do not despise their natural capabilities. Instead, they treasure them. If these capabilities remain unbroken in them, they will become a problem to Christ's life. Yung buhay, hindi na makagawa. Bagamat si Kristo nasa buhay natin, gusto niya gumawa. Pero na-overpower siya ng mga capabilities and abilities, mga natural na bagay. Lalo na, ang galing mo kasi. Ang lakas mo kasi, ang galing mo, ang lakas mo. Ang dami mong laman, ang daming laman ng kaisipan mo na hindi naman talaga galing sa Panginoon. At yun ang iyong direksyon. Asan yung buhay ng Panginoon? Hindi na siya makagalaw. Hindi na, wala na siya magawa. Kaya ang iyong paggawa ay punong-puno ng kapabilidad at abilidad. Kaya sabi niya, ito yung greatest problem ng isang believer. Kaya anong gagawin natin? Oh, Panginoong Jesus. Panginoon, kung wala kang ibibigay na damdamin sa akin, wala akong magagawa. Itong araw na ito, wala kang binigay na damdamin, wala akong ginawa. Sabi ng Panginoon, okay lang yan. No, pero mamaya, bibigyan kita ng mga damdamin sapagkat bukas kang tao. No? Kaya isa sa mga lesson, di ba? Naalala ko ba isang time, sabi gano'n, bukas tayo sa Panginoon, bukas. Panginoon, anong gagawin ko? Panginoon, saan ako pupunta? Panginoon, itong kapatid, makikipagsalamuha sa akin. Anong sasabihin ko sa kanya? Ibig sabihin, napaka-inquirer natin sa Panginoon. Ang ganda niyan, ang buti niyan.
At lalo mong ginagawa yan, lalo ang lakas ng damdamin, pagpapahid at leading ng Panginoon sa atin. At dahil ganyan tayo, hindi tayo magiging problema ng Panginoon at ng buhay na nasa loob natin. At naniniwala ako, maging ang eklesiya, hindi ka maging problema. Sapagkat tumatama ang ating mga ginagawa sa damdamin ng mga kapatid. Kaya ito yung yung tinuturo sa atin na kailangan daan ng buhay siya. Yan yung daan ng buhay. Si Kristo ang buhay. Amen. Amen. Okay, so may the Lord have mercy on us so that we would be enlightened to see how many obstacles there are in us and how much these obstacles restrict God's life. Actually, the obstacles in us are not limited only to these things. Nevertheless, there is one solution to all these obstacles in us. We must pass through the cross and let the cross break us. If we want Christ's life to be unhindered in us, we must experience the breaking of the cross and allow these obstacles to be dealt with and removed. This will allow Christ's life to be lived out from us. O ito yung daan, yung krus ng Panginoon. At ang bisa ng krus ng Panginoon ay nasa Espiritu. Kontakin natin ang Espiritu. Kung ano naman ang mga iniisip natin, mga nakamit nating kagalingan sa mundo, kailangan ilagak natin sa krus yan. Maging ang buong sarili natin. Panginoon, eto ako. Hindi ako mabubuhay at gagawa sa lahat ng mga natural na bagay. Ibibigay ko yung sarili ko sa iyo, bubuksan ko siya, at nais kong maranasan at mailagay sa bisa ng iyong kamatayan. At naniniwala tayo kung tayo ay nadala sa bisa ng kamatayan ng Panginoon, ang kanyang kamatayan sa krus, tayo ay makakagawa sa prinsipyo ng pagkabuhay na muli. Amen, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, muli mo kami napaalalahanan na huwag kami mabuhay sa mga bagay na natural, mga natural na kakayahan, kapabilidad at abilidad. Lahat ng ito ay walang kabuluhan sa mata ng Diyos. Turuan mo kami mabuhay sa Espiritu, mabuhay sa loob ng salamuha, na palagi nagdi-discern ng damdamin na nanggagaling sa iyo. Nakakinawa namin nawa ang daan ng buhay na walang iba kundi si Kristo mismo. Amen. Amen.